kaya mong maging mabuti. Kaya mong iwasan ang kasalanan. Kaya mo kahit walang tulong ng Diyos. Maganda pakinggan pero delikado at dito nahati ang simbahan. Para maunawaan kung bakit sumikat ang Pelagianism, kailangan nating balikan ang sitwasyon ng simbahan noong panahong iyon. Hindi ito lumabas ng walang dahilan. May mga pangyayari at problema sa panahon nila na nagbigay daan para madaling maniwala ang mga tao sa ganitong klase ng aral. Noong matapos ang malalaking pag-uusig, unti-unting gumaan ang buhay ng mga Kristiyano. Hindi na sila palaging naghahanda para mamatay. Hindi na sila nagtatago sa mga kuweba o liblib na lugar. Sa halip, nagsimula silang mamuhay ng mas komportable. Bumuka ang pinto ng simbahan para sa mas maraming tao. May mayaman, may edukado, at may mga taong nanggaling sa magaganda at maayos na pamilya. Dahil dito, nagbago ang problema ng simbahan. Hindi na ang takot o kamatayan ang pangunahing hamon. Ang naging hamon ay moralidad. Marami ang pumapasok sa simbahan pero hindi seryoso. May mga Kristiyanong nominal lang, nasa simbahan ang pangalan, pero hindi nakikita sa buhay. May mga mayayaman na Kristiyano ang pangalan pero hindi gumagawa ng mabuti. At may mga kabataan na hindi makita ang saysay ng pananampalataya dahil natabunan ng luho at aliw ng panahon. Dito pumasok ang pangangailangan ng mga tao para sa isang malinaw at diretso na aral. Paano ba talaga magiging mabuting tao? Ano ba ang dapat gawin para mabago ang buhay? At nang lumitaw ang mensaheng nagsasabing, nasa tao ang lahat ng kakayahan, marami ang natuwa. Hindi kailangan komplikado. Hindi kailangan mahaba ang paliwanag. Ang sinasabi ng Pelagianism ay ganito: kung gusto mong maging mabuti, gawin mo. Kung gusto mong tigilan ang kasalanan, tigilan mo. Nasa kamay mo iyan. Dagdag pa, marami ring tao noon ang sawang-sawa sa mga Kristiyanong nagsasabing nagbabago sila. Pero hindi naman nagbabago. Sa gawa, kaya ang mensaheng galingan mo lang ay madaling kumapit sa isip ng marami. Mas simple, mas klaro, mas madaling sundin. May isa pang dahilan. Maraming tao noong panahon na iyon ang naniniwala sa disiplina at sariling sikap. Ang mga Romano, lalo na, ay kilalang mataas ang tingin sa lakas, moral na disiplina at pagkakaroon ng kontrol sa sarili. Kaya noong may lumitaw na guro na nagtuturo na pwede mong ayusin ang buhay mo sa sariling lakas, natural lang na naging patok ito, pero may isa pang mas malalim na dahilan kung bakit kumalat ang isyong ito. Hindi na gaanong napag-uusapan ang tunay na kahulugan ng biyaya. Maraming Kristiyano ang nagbinyag lang, nagmimisa lang, pero hindi lubos na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagbabago mula sa Diyos. Dahil dito, naging madali para sa Pelagianism na ihiwalay ang kaligtasan mula sa grasya at i-focus ito sa kakayahan ng tao. Sa madaling salita, lumitaw ang Pelagianism dahil ito ang aral na madaling sundin, madaling maunawaan at madaling ipamuhay, kahit mali ang pundasyon. At dahil hindi lahat ay nagtatanong ng malalim tungkol sa biyaya ng Diyos, mas naging madali para sa aral na ito na kumalat. Sa susunod na bahagi, makikilala natin ang mismong nagpasiklab nito, si Pelagius. Sino ba siya? Ano ang tinuro niya? At bakit ang daming naniwala sa kanya? Para maintindihan kung bakit kumalat ang Pelagianism, kailangan muna nating kilalanin ang taong nasa likod nito. Si Pelagius ay hindi masamang tao. Hindi rin siya isang rebelde na gustong sirain ang simbahan. Sa katunayan, marami ang nagsasabing mabait siya, disiplinado at seryoso sa moral na pamumuhay. Kaya nga marami ang agad nagtiwala sa kanya. Si Pelagius ay isang monghe at ayon sa ilang tala, galing siya sa Britain o mula sa isang bahagi ng Imperyong Romano kung saan malakas ang disiplina at moralidad. Hindi siya kilala bilang pilosopo tulad ni Augustine at hindi rin siya obispo. Isa siyang teacher, isang taong mahusay magsalita at diretso kung magpaliwanag.
Nang pumunta siya sa Rome, napansin niya ang isang problema. Maraming Kristiyano ang hindi nabubuhay ayon sa aral ng kanilang pananampalataya. Maraming nagbinyag lang pero hindi nagbabago ang asal. Maraming nagsasabing Kristiyano sila pero hindi nakikita sa gawa. Dahil dito, may pangamba siya na bumababa ang moralidad ng mga tao sa simbahan. Dito nagsimula ang kanyang pangaral. Naniniwala si Pelagius na ang tao ay may kakayahan na pumili kung anong tama at kung anong mali. Sabi niya, kung kaya ng Diyos na utusan tayo na gumawa ng mabuti, ibig sabihin kaya nating sundin ang utos. And sa madaling salita, para sa kanya hindi mag-uutos ang Diyos ng isang bagay na imposibleng gawin. At mula doon, may isa siyang konklusyon. Kaya mong iwasan ang kasalanan kung talagang gugustuhin mo. Hindi niya itinanggi ang kasalanan, pero hindi rin niya tinanggap ang ideya na ipinanganak tayong may kahinaan dahil kay Adan. Para kay Pelagius, ang tao ay ipinapanganak na parang malinis na papel. At mula roon, ikaw mismo ang pipili kung ano ang magiging direksyon ng buhay mo. Ito ang dahilan kung bakit marami ang naakit sa kanya. Simple ang mensahe, diretso. At para sa marami, nakaka-inspire, parang sinasabi niya sa mga tao, hindi ka biktima ng kasalanan, may lakas ka, may kakayahan ka, nasa kamay mo ang pagbabago. At dahil sa mga nangyayari sa simbahan noon, marami ang mahina ang pananampalataya at marami ring Kristiyano na puro pangalan. Mabilis kumalat ang mensahe niya. Parang nabigyan ng gising ang maraming tao na gusto ng konkretong direksyon sa buhay. Pero may problema, habang maganda pakinggan ang mensahe niya, unti-unting lumalayo ito sa pangunahing turo ng Ebanghelyo. Kung ang tao ay malinis na papel, nasaan ang pakiramdam ng pagkadapa at pangangailangan ng Diyos? Kung ang tao ay kayang magbago sa sariling lakas, ano ang papel ni Kristo? At kung sariling sipag ang susi, ano pa ang kailangan ng grasya? Ito ang mga tanong na hindi malinaw sa aral ni Pelagius. At ito ang magdadala kay Augustine sa gitna ng debate. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mismong aral ng Pelagianism. Ano ba talaga ang itinuturo nito? Bakit marami ang naakit? At bakit kinilabutan ng simbahan sa posibleng mangyari kung ito ay tuluyang kumalat? Para maintindihan kung bakit naging malaking issue ang Pelagianism, kailangan muna nating malinaw na makita kung ano talaga ang itinuturo nito. Hindi ito basta maliit na pagkakaiba ng opinyon. Malaki ang epekto ng aral na ito sa pag-iisip ng mga tao tungkol sa kasalanan, pagbabago at kaligtasan. Narito ang pinaka-core ng Pelagianism, malinaw at diretso, yun na. Sabi ni Pelagius, ipinanganak ang tao na malinis, walang bahid na kasalanan. Ayon sa kanya, hindi natin minana ang kasalanan ni Adan. Hindi tayo ipanganak na may kahinaan sa loob o mayroong likas na pagdapa. Para kay Pelagius, ang bawat bata ay ipinanganak na parang malinis na papel. Walang bigat, walang sugat, walang hadlang. Dahil dito, ang kasalanan para kay Pelagius ay gawa, hindi kalagayan. Pangalawa, sabi ni Pelagius, kayang piliin ng tao ang tama sa sarili niyang lakas. Ito ang isa sa pinakamatapang at pinakanakakaakit na parte ng kanyang aral ayon kay Pelagius. Kung gusto mong hindi magkasala, kaya mo. Kung gusto mong mamuhay ng mabuti, kaya mo. Nasa kamay mo ang desisyon. Walang kailangan na tulong mula sa Diyos para magsimulang magbago dahil ayon sa Kanya, ibinigay na raw ng Diyos sa tao ang lahat ng kakayahan. Pangatlo, sabi ni Pelagius, ang utos ng Diyos ay patunay na kaya natin. Kapag may utos ang Diyos, sabi ni Pelagius, ibig sabihin kaya natin itong sundin. Hindi magbibigay ang Diyos ng utos na imposibleng gawin. Kaya kung sinabi ng Diyos na umiwas sa kasalanan, ibig sabihin kaya mo itong gawin gamit ang sariling disiplina. Para sa kanya, ang mga utos ay hindi nagpapakita ng pangangailangan ng biyaya. Ipinapakita lang nito kung ano ang kaya ng tao. Pang-apat, mambiyaya. Oo, pero tulong lang, hindi pangangailangan. Naniniwala si Pelagius na may biyaya ang Diyos, pero para sa kanya, parang dagdag na gabay lang iyon. Hindi kailangan,
para magbago ang puso ng tao. Parang sinasabi niya, kaya muna, ang biyaya ay bonus lang. Ito ang pinakamatinding taliwas sa turo ng tradisyonal na simbahan. Dahil kung bonus lang ang biyaya, napupunta sa tao ang buong bigat ng pagbabago at kaligtasan. Panglima, sabi ni Pelagius, kayang ipakita ng tao ang kabanalan gamit ang sariling lakas. Marami ang natuwa dito kasi ang aral na ito ay parang self-help message ng unang panahon. Sinasabi nito sa tao, kaya mo mag-isa. Kapag nagbago ka, ikaw ang may credit. Kapag bumagsak ka, kasalanan mo talaga iyon. Kung gusto mo maging santo, sipag at disiplina ang sagot. Sa madaling salita, ang Pelagianism ay nakasentro sa kakayahan ng tao, hindi sa gawa ng Diyos. Pang-anim, bakit maraming naniwala? Simple lang, madaling intindihin, parang praktikal. Nakakaangat ng loob, may hawig sa kulturang Romano na mataas ang tingin sa disiplina. Nakikita nila ang daming Kristiyanong hindi nagbabago, kaya ang mensaheng galingan mo lang ay parang solusyon, pero kahit maganda pakinggan, may problema ang aral na ito. Kapag sinabi mong kaya ng tao ang mabuting buhay mag-isa, mawawala ang totoong dahilan kung bakit dumating si Kristo. Kung kaya mo nang magbago sa sarili mong diskarte, nasaan na ang pangangailangan sa Diyos? At dito papasok si Augustine. Sa susunod na bahagi, makikita natin kung ano ang problema sa Pelagianism at bakit ito agad tinutulan ng simbahan. Habang kumakalat ang aral ni Pelagius, marami ang natuwa. Ang daming naaakit sa mensahe niya dahil simple at diretso. Kung gusto mong maging mabuting tao, kaya mo. Kung gusto mong iwasan ang kasalanan, kaya mo. Nasa kamay mo yan. Pero habang lumalawak ang pagkalat ng turo niya, nagsimula ring mapansin ng simbahan ang mga bitak sa likod ng magandang salita. Isipin mo ito. Kung kaya ng tao ang lahat, bakit hirap pa rin tayo sa paulit-ulit na kasalanan? Bakit kahit gustong-gusto na nating magbago, minsan hindi pa rin natin magawa? May mga ugaling ilang taon ng hawak-hawak at hindi mabitawan. May mga taong gusto nang tumigil pero nadadapa pa rin. Kung ang tao talaga ay kayang magbago mag-isa, hindi na sana natin kailangan ng tulong. Pero sa tunay na buhay, hindi ganun ang nangyayari. Dito nakita ng simbahan ang unang malaking problema. Pinapaganda ng Pelagianism ang kakayahan ng tao pero binabaliwala ang tunay nating kahinaan. Para bang sinasabi nito, kung hindi ka nagbabago, maling sipag mo. Kung nahuhulog ka sa kasalanan, kasalanan mo walang iba. Maganda pakinggan sa simula pero mabigat kapag naranasan mo na ang hirap ng totoong buhay. Pangalawa, napansin ng simbahan na may mas malalim pang issue. Kung ipinanganak daw ang tao na parang malinis na papel, walang lamat, walang sugat, wala and ring epekto ang unang kasalanan. Bakit pa dumating si Kristo? Kung kaya natin ang lahat sa sarili nating disiplina, bakit kailangan ng tagapagligtas? Unti-unting nawawala ang bigat ng ginawa ni Jesus. Nawawala rin ang pangangailangan ng tulong ng Diyos. At panghuli, isa pa ang masakit na epekto. Nagiging mabigat ang buhay ng tao. Isipin mo ang isang taong maraming taon nang lumalaban sa sarili niyang kahinaan. Tapos ang ituturo sa kanya ay, kasalanan mo yan, dapat kaya mo na yan. Hindi ito nagbibigay ng pag-asa. Hindi ito nagpapalapit kay Jesus. Sa halip, mas lalo lang nitong pinaparamdam sa tao na siya'y bigo. Kaya sinabi ng simbahan, hindi ito ang buhay Kristiyano, hindi ito ang ebanghelyo. Ang totoong itinuturo ng pananampalataya ay ito. Oo, mahina tayo. Oo, nadadapa tayo. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala na tayong pag-asa, hindi tayo nag-iisa, at hindi tayo pinabayaan ng Diyos. May grasya, at ang grasya ang nagbabago sa tao, hindi ang sariling lakas. Ito ang mga dahilan kung bakit lumaban ang simbahan at lalo na si Augustine sa Pelagianism. Hindi para manalo sa debate, kundi para ipagtanggol ang katotohanang nagbibigay buhay. Ang tunay na pagbabago ay galing sa Diyos. Habang lumalakas ang aral ni Pelagius, unti-unting lumalabo para sa maraming Kristiyano ang tunay na kahulugan ng biyaya. At si Augustine,
na dumaan sa mahabang buhay ng paghahanap, pagkakamali at pagbabalik loob ay hindi makatiis na manahimik. Dahil para sa kanya, hindi ito simpleng debate. Ito'y tungkol sa pinakaugat ng pananampalataya. Si Augustine ay hindi tulad ng ibang guro na lumaki na agad may matibay na disiplina. Alam niya mismo kung gaano kahirap pigilan ang sariling hangarin. Alam niya kung gaano kabigat ang paulit-ulit na kasalanan. Kaya noong sinabi ni Pelagius na kayang magbago ang tao nang walang tulong mula sa Diyos, mabilis na nakita ni Augustine ang problema. Sabi niya, "Kung kaya ko pala ang lahat, bakit hindi ko nagawa noon?" At doon nagsimula ang pagtindig niya laban sa Pelagianism. Para kay Augustine, ang puso ng tao ay sugatan. Hindi ito masamang tingnan, ito ang totoo. Ipinanganak tayong may kahinaan, may hilig sa sarili, at may mga ugaling hindi natin basta kayang baguhin. Hindi ibig sabihin nito ay wala na tayong halaga. Ang ibig sabihin nito ay kailangan natin ang Diyos. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil mahal niya tayo. Sa kaniyang pangangaral, paliwanag niya ito sa simpleng paraan. Parang may malaking bato sa loob ng puso ng tao. Kahit anong pilit mo, hindi mo ito maiangat mag-isa. Kailangan mo ng lakas na mas malaki kaysa sayo. Ganito rin niya nakita ang biyaya. Hindi ito bonus. Hindi ito extra tulong. Ang biyaya ay mismong lakas na hindi natin kayang likhain sa sarili. Ito ang lakas na nagbubukas ng puso, nagbabago ng isip, at nagtutulak sa atin para pumili ng tama kahit mahirap. Hindi nito tinatanggal ang responsibilidad ng tao. Pero inaamin nitong hindi natin kayang magsimula ng walang Diyos. At dito, pumasok ang pinakamahalaga sa lahat. Para kay Augustine, kung ang tao'y kayang maging mabuti ng walang biyaya, nasaan pa si Kristo? Kung kaya mong baguhin ang sarili mo, bakit siya namatay? Bakit siya muling nabuhay? Para kay Augustine, ang ebanghelyo ay hindi kwento ng taong nagpursige at nagtagumpay. Ito ay kwento ng Diyos na kumilos at ng tao na tumugon dahil sa kanyang biyaya. Hindi siya galit kay Pelagius. Ang nilalabanan niya ay ang ideya na unti-unting nag-aalis sa tao ng pangangailangan sa Diyos. Para kay Augustine, kapag tinanggal mo ang biyaya, nawawala ang kabutihan ng Diyos. Nawawala ang pag-asa ng tao at nawawala ang mismong dahilan kung bakit nabubuhay ang pananampalatayang Kristiyano. Hindi madaling laban ito. Sumulat si Augustine ng mga aklat, sermon at liham para maipaliwanag ang panganib ng Pelagianism. Hindi siya humihinto dahil alam niya kung gaano kalaki ang maaaring maging epekto nito sa maraming tao. At sa dulo, hindi lang utak ang ginamit niya, puso rin. Lagi niyang binabalikan ang sarili niyang kwento. Kung hindi ako tinulungan ng Diyos, hindi ako magbabago. Dahil iyon ang aral ng kanyang buhay, ang tao ay nadadapa. Pero ang Diyos ay hindi sumusuko at iyon ang dahilan kung bakit matatag siyang tumayo laban sa Pelagianism. Hindi para manalo sa argumento, kundi para ipagtanggol ang katotohanan na nagligtas sa kanya. Habang tumitindi ang usapan tungkol sa Pelagianism, hindi lang si Augustine ang nakapansin sa problema. Maging ang ibang obispo, pari at guro ng simbahan sa iba't ibang lugar ay nagsimulang magduda. Kung tama ang aral ni Pelagius, saan na mapupunta ang turo tungkol sa biyaya ni Kristo? Kaya nagsimula ang maraming pag-uusap sa loob ng simbahan. May mga lugar na nagtipon-tipon ng mga obispo para pag-usapan kung tama ba ang turo ni Pelagius o kailangan nang itama ito. Hindi ito madali dahil maraming tao noon ang naakit sa simple at kayang-kaya na mensahe niya. Pero malinaw para sa karamihan ng mga lider ng simbahan na may mali sa pundasyon ng aral. Sa bawat pagpupulong, paulit-ulit lumalabas ang iisang tanong. Kayang magbago ang tao, pero kaya ba niya ito ng walang biyaya ng Diyos? Hindi ito basta tanong sa utak, tanong ito ng puso. Dahil kung pipiliin ng simbahan ng aral na nagsasabing, kaya mo mag-isa, maaaring mawala ang tunay na kabutihan ng Diyos sa maraming tao. Sa gitna nito, inilatag ng mga obispo ang mga paliwanag ni Augustine. Hindi naman lahat agad-agad sumang-ayon,
pero unti-unti nilang nakikita ang kabuuang larawan. Kung tatanggapin nila ang turo ni Pelagius, mawawala ang pangangailangan kay Kristo. At kung mawawala si Kristo sa gitna ng pagbabago ng tao, hindi iyon Kristyanismo, kaya sa mga sumunod na pagpupulong, napagdesisyunan ng simbahan na hindi tunay na katuruan ng Kristiyanong pananampalataya ang Pelagianism. Hindi dahil masamang yung tao si Pelagius, kundi dahil mali ang direksyon ng kanyang turo. Hindi ito ang ebanghelyo na ipinasa ng mga apostol. Hindi ito ang pag-asa na ibinigay ni Kristo. Dineklara ng ilan sa mga konseho ng simbahan na ang Pelagianism ay hindi maaaring tanggapin bilang tamang aral. Binanggit nila ng malinaw na ang tao ay may responsibilidad. Oo, pero ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay buhay at nagbibigay lakas. Ang dalawang ito ay hindi magkalaban, pero hindi rin sila pantay. Uunahin lagi ang biyaya dahil dito nagsisimula ang tunay na pagbabago, at dahil pinagtibay ito ng iba't ibang konseho at obispo, humina ang Pelagianism. Marami sa mga tagasunod nito ang binitawan ang kanilang dating paniniwala. Ang iba nagtanong muli at masumang-ayon sa paliwanag ng simbahan. Ang iba naman tuluyang nagbago ng direksyon. Sa dulo, hindi ito naging pagkapanalo ng isang tao. Hindi ito laban ni Augustine laban kay Pelagius. Ito ay pagbalik ng simbahan sa pinakamahalagang aral ng pananampalataya. Hindi tayo nagbabago sa sariling lakas lamang. Binabago tayo ng Diyos, at dahil dito, naipagtanggol ang katotohanan. Naipaliwanag ang tunay na papel ng grasya. At higit, yaman sa lahat na ipakita sa mga tao na hindi sila nag-iisa sa laban sa kasalanan. Ang biyaya ng Diyos ang kasama nila. Hindi sila iniiwan at hindi sila kailanman hahayaang lumaban ng mag-isa. Habang tumatagal ang debate tungkol sa Pelagianism, hindi na ito basta palitan ng opinyon sa sulat o sermon. Lumaki ang issue, lumawak ang impluensya, at dumating sa punto na kailangan ng magdesisyon ang simbahan bilang isang katawan. Totoo, iba ang turo ni Pelagius o kailangan na itong ituwid? Sa iba't ibang lugar ng simbahan, nagsimula ang serye ng mga pagtitipon. Hindi ito gaya ng mga malalaking konsehong kilala natin ngayon, pero sapat na para ipakita na seryoso ang problema. Nagkita-kita ang mga obispo, nag-usap-usap, at unti-unting binuo ang malinaw na tanong. Kung kaya ng tao ang pagbabago ng walang biyaya, paano pa kikilos ang Diyos sa buhay natin? Maraming lokal na konseho ang naglabas ng unang mga pahayag laban sa Pelagianism. Ito ang mga unang hakbang. Hindi pa ito pinakamalaking desisyon, pero dito nagsimulang maunawaan ng simbahan na hindi tugma ang aral ni Pelagius sa tradisyon na tinanggap nila mula pa sa panahon ng mga apostol. Habang kumakalat ang mga pahayag na ito, dumating ang pinakamahalagang kaganapan. Ang pagtitipon ng mas malalaking konseho na may kapangyarihang magdeklara ng formal. Sa mga pagpupulong na ito, pinakinggan ang magkabilang panig. Tiningnan ang mga sulat, inaral ang mga argumento. Hindi ito minadali, sinikap nilang maging patas at malinaw, at nang mailatag na ang lahat, naging malinaw sa kanila ang problema. Ang Pelagianism ay nag-aalis ng pangangailangan sa biyaya. At kung aalisin mo ang biyaya, mawawala rin ang papel ni Kristo sa buhay ng tao. Kaya naglabas sila ng malinaw na pasya. Ang Pelagianism ay hindi tugma sa pananampalatayang Kristiyano. Hindi dahil kasuklam-suklam si Pelagius, kundi dahil ang aral niya ay may direksyong naglalayo sa puso ng tao mula sa Diyos. Para sa simbahan, hindi ito tungkol sa panalo o talo. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa Ebanghelyo. At nang maipahayag na ang desisyong iyon, unti-unting humina ang kilusan ni Pelagius. Ang mga obispo at pari sa iba't ibang lugar ay sumunod sa pahayag. Ang mga taong nalito ay nagkaroon ng mas malinaw na gabay. At ang simbahan ay muling nagkaroon ng iisang tinig sa gitna ng malaking debate. Sa huli, naging malinaw ang dahilan kung bakit kailangan ng formal na paghuhusga. Hindi dapat mawala ang biyaya sa puso ng pananampalataya. Kung hindi kikilos ang simbahan, maaring unti-unting mawala ang kabutihan
at awa na dala ni Kristo sa buhay ng mga tao. Sa pagdedeklarang ito, ipinakita ng simbahan na mahalaga ang katotohanan at mas mahalaga ang pag-asa na ibinibigay ng Diyos sa mga makasalanang nangangailangan ng kanyang tulong. Matapos ideklarang mali ang Pelagianism, hindi doon natapos ang usapan. Dahil kahit tumigil na ang kilusan, naiwan pa rin ang tanong, ano ang naging epekto nito sa simbahan? Ano ang natutunan natin dito? Unang-una, sa teolohiya, mas naging malinaw kung ano talaga ang kalagayan ng tao. Dahil sa Pelagianism, napilitang pag-isipan ng simbahan ang tanong na matagal nang umiikot. Anong klaseng nilalang ba ang tao? Malakas ba tayo? Mahina? Neutral? At sa pag-aaral nakitang hindi tayo ipinanganak ng malinis, pero hindi rin tayo ipinanganak na walang pag-asa. May sugat tayo, pero may manggagamot. May kahinaan tayo, pero may biyaya. Dahil dito, mas naunawaan ng simbahan ang isa sa pinakamahalagang doktrina. Ang tao ay nangangailangan ng Diyos mula simula hanggang dulo. Hindi ito nakakasira sa dignidad natin. Sa katunayan, dito pa na nga natin nakita kung gaano kalapit ang Diyos sa atin, na hindi niya tayo hinihinging magbago mag-isa. Siya mismo ang lumalapit, siya mismo ang gumagawa. Pangalawa, naging mas malinaw ang teolohiya ng biyaya dahil sa Pelagianism na tanong ng simbahan, ano ba talaga ang ibig sabihin ng grasya? At sa sagot nila, naging malinaw na ang grasya ay hindi simpleng gabay. Hindi ito pahiwatig, hindi ito simpleng tulong. Ang grasya ay kapangyarihan ng Diyos na nagpapabago sa puso ng tao. Ito ang nagbibigay ng bagong lakas, bagong pagnanais, bagong direksyon. Sa madaling salita, ang grasya ang mismong motor ng pagbabago, hindi ang tao. Pangatlo, malaki rin ang naging epekto nito sa pastoral na buhay. Ang paraan ng pag-aalaga ng simbahan sa mga tao. Dahil sa Pelagianism, nakita ng simbahan kung gaano kabigat ang buhay kapag sinabi mong ikaw lang ang dapat magsikap. Maraming tao ang nabubuhay na may galit sa sarili dahil sa paulit-ulit na kahinaan. Kung sasabihin mong kasalanan nila, lahat babagsak lang sila sa hiya at pagod. Kaya dito naging malinaw sa simbahan, ang papel ng leader ay hindi manisi kundi magdala ng pag-asa. Hindi magtulak ng sikap pa araw-araw, kundi magturo ng hindi ka nag-iisa. May Diyos na kasama, mo. Sa mga pari at obispo, ito ang naging hamon. Huwag gawing moral scoreboard ang pananampalataya. Huwag gawing sukatan ang puro disiplina. Unahin ang biyaya bago ang gawa dahil kung wala ang biyaya, mauubos ang tao. Isa pa, nagkaroon din ng mas balanseng pagtingin sa paglago ng tao. Hindi totoo na walang magagawa ang tao. May responsibilidad tayo. Pero hindi rin totoo na kaya natin ang lahat. May limitasyon tayo. Ang buhay Kristiyano ay pagtutulungan, tao na tumutugon, Diyos na kumikilos. At sa dulo, ang pinakamahalagang bunga ng buong kontrobersya ay ito. Naging mas malinaw ang ebanghelyo. Ang ating kaligtasan ay hindi proyekto ng tao. Ito ay regalo ng Diyos. At ang ating pagbabago ay hindi bunga ng lakas natin. Ito ay bunga ng pagmamahal ng Diyos. Sa madaling salita, ang Pelagianism ang nagtulak sa simbahan para mas maunawaan ang tunay na kalayaan, tunay na biyaya at tunay na pagbabago. Matapos bumagsak ang Pelagianism, hindi agad natapos ang diskusyon tungkol sa biyaya at kalayaan ng tao. Dahil kahit malinaw ng tinanggihan ang aral ni Pelagius, may mga tao pa ring nagtanong, kung ganoon, paano naman ang papel ng tao? Wala. Ba tayong ambag? Dito, unti-unting lumitaw ang tinatawag ngayon na semi-Pelagianism. Hindi kasing tapang ng Pelagianism, pero halos kahawig ang ideya. At para hindi malito ang mga tao, kailangan itong ipaliwanag ng simple. Kung ang Pelagianism ay nagsasabing, kaya ng tao ang lahat, hindi kailangan ng biyaya para magsimula. Ang semi-Pelagianism naman ay parang bumubulong ng ganito. Kailangan mo ang biyaya, pero ikaw ang dapat maunang kumilos. Para bang sinasabi nito na ang unang hakbang ay nasa tao, at kapag nakita ng Diyos ang pagsisikap mo, saka siya tutulong.
Maganda pakinggan at sa unang tingin parang balanse. Pero kung iisipin mo ng mabuti, halos kapareho rin ito ng problema ng Pelagianism. Isipin mo na lang kung ang unang hakbang ay sa tao, ibig sabihin kaya mo pa ring simulan ang pagbabago ng sarili mo. At kung kaya mong simulan ito, halos pareho lang ng sinasabi ng Pelagianism na kaya mong gumalaw bago pa kumilos ang Diyos. Para sa simbahan, malinaw ang sagot dito. Hindi ganun ang buhay Kristiyano. Ang tunay na pagbabago ay hindi tao muna Diyos kasunod. Hindi rin ito Diyos lang wala ang tao. Ang tunay na pananampalataya ay ganito. Diyos ang nauuna sa biyaya at ang tao ang tumutugon. Para itong ilaw na biglang binuksan sa isang madilim na kwarto. Hindi mo kayang gumawa ng ilaw, pero kapag binuksan ng Diyos ang ilaw, doon ka magkakaroon ng lakas para kumilos. Kung walang ilaw, hindi ka makakahanap ng direksyon. Ganito rin sa puso ng tao. Kung hindi kikilos ang Diyos muna, hindi tayo nagigising. Hindi tayo nauudyok na magbago. Hindi natin makikita ang tamang landas, kaya mahalagang paghiwalayin ang dalawa. Pelagianism, kaya ng tao mag-isa. Semi-Pelagianism, kayang simulan ng tao, tutulungan ng Diyos pagkatapos. Tamang turo ng pananampalataya, Diyos ang nauuna, tao ang tumutugon, at ito ang naging malinaw na direksyon ng simbahan. Ang biyaya ay hindi sagot sa huli, ito ang simula ng lahat. Pagkatapos ng mahabang debate, sulat, pangangaral, at mga pagpupulong ng simbahan, unti-unting humina ang Pelagianism. Hindi ito isang araw na bigla na lang nawala. Dahan-dahan itong nabawasan ng lakas hanggang sa tuluyang hindi na kinilala bilang tamang aral. Ang unang dahilan ng pagbagsak nito ay malinaw. May malinaw na desisyon ang simbahan. Nang formal na ipahayag ng mga obispo na mali ang pundasyon ng Pelagianism, nagkaroon ng gabay ang mga tao. Hindi na sila nagtataka kung alin ang dapat paniwalaan. At dahil mahalaga sa mga unang Kristiyano ang pagkakaisa, marami ang sumunod sa indesisyong ito. Pangalawa, humina ang Pelagianism dahil umalis ang marami sa mga dating tagasunod. Hindi dahil pinilit sila, kundi dahil nakita nila na parang mabigat pala ang aral na kaya mo lahat mag-isa. May mga taong dumating sa punto na nagsabi, hindi ko kaya. Kahit anong pilit ko, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. At doon nila napagtanto ang halaga ng biyaya. Kung wala ang Diyos, talagang mahirap magbago. Pangatlo, tumagal ang pag-aaral at paliwanag ni Augustine. Hindi siya tumigil hanggang hindi nauunawaan ng mga tao ang totoong problema sa Pelagianism. At dahil ang turo niya ay hango sa sariling karanasan, isang pusong dumaan sa gulo, pagkakamali at sa huli ay biyaya, mas madaling makarelate ang mga tao. Hindi siya nagsalita bilang isang malinis na tao, kundi bilang isang taong hinipo at binago ng Diyos. Dahil dito, mas naunawaan ng simbahan na ang tunay na lakas ng tao ay nagsisimula sa tulong ng Diyos, hindi sa sariling sikap. At sa kalaunan, tumigil ang Pelagianism bilang isang organisadong kilusan. May mga lugar na patuloy itong naaalala, pero hindi na ito tinanggap bilang turo ng pananampalataya. Pero may iniwang bakas ang Pelagianism at ito ang mahalagang bahagi ng kanyang legacy. Dahil sa kontrobersyang ito, mas luminaw ang turo tungkol sa biyaya, mas naipaliwanag kung paano kumikilos ang Diyos sa puso ng tao. Mas naging malinaw kung bakit mahalaga ang tulong ng Diyos mula simula pa lang ng ating pagbabago. At mas naging malinaw na ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi sariling ingayod, kundi ugnayan ng tao at Diyos. Nag-iwan din ito ng paalala na hindi dapat mawala ang kababaang loob sa ating pananampalataya. Kapag masyado tayong naniwala sa sarili, unti-unti nating nakakalimutang may Diyos na kasama natin. At kapag masyado tayong umaasa sa sariling disiplina, nagiging parang personal project ang pananampalataya. Hindi na relasyon, hindi na biyaya. Sa kabuuan, bumagsak ang Pelagianism, pero nag-iwan ito ng isang malinaw na aral sa kasaysayan. Hindi tayo naliligtas dahil magaling tayo. Naliligtas tayo dahil mabuti ang Diyos.
At mula roon, nagiging malinaw ang katotohanang nagbibigay pag-asa sa lahat. Mahina man tayo, ang biyaya ng Diyos ay mas malakas. Kung may isang bagay tayong natutunan mula sa kwentong ito ang pinakasimple. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin ng mag-isa. At hindi hinahayaan ng Diyos na lumaban tayo mag-isa. Doon nagwakas ang Pelagianism. At doon nagsimula ang mas malalim na pag-unawa kung paano kumikilos ang biyaya ng Diyos sa buhay ng tao. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-share ito sa kakilala mong gustong mas maintindihan ang kasaysayan ng pananampalataya. Malaking tulong ang bawat engagement para mas marami pa tayong maabot. At sa susunod na kwento, tutungo tayo sa isa pang napakahalagang aral na konektado sa lahat ng ito, ang doktrina ng original sin. Saan ba ito nanggaling? Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? At bakit hindi mo mauunawaan ang biyaya ng Diyos kung hindi mo muna naiintindihan ang original sin? Yan ang sasagutin natin sa susunod na episode. Ito ang Historia PH kung saan ang kasaysayan ng pananampalataya ay muling nabubuhay